Part 34, Lara. Handa na ba kayong malaman ng katotohanan? Dahil sa episode na ito, ang bawat lihim na pilit tinago unti-unti nang nabubunyag. Mula sa nakakapangilabot na revelasyon tungkol sa DNA test ni Katie hanggang sa pagkakadiskubre ni Lara sa lihim na ugnayan ni Santiago at Tamara, hindi na matatagong katotohanan. Ang bawat piraso ng puzzle dahan-dahan ang nabubuo at ang ebidensyang hawak ni Calix ay maaaring maging susi para muling mabawi ang pamilyang matagal na nang hinahanap. Pero sa gitna ng banta ng kamatayan at mga taong handang pumatay para mapanatili ang kanilang panlilinlang, kakayanin kaya ni Calix na mailigtas sa mga taong mahal niya? Ano ang gagawin ni Lara ngayong alam niya ng may koneksyon ng taong pinagkakatiwalaan niya sa kalaban ni Calix? At sino ang susunod na target ng misteryosong mastermind? Huwag kayong bibitiw, dahil ang bawat segundo sa episode na ito ay puno ng tensyon at pasabog. Tara, sabay-sabay nating tunghayan ang Part 34. Bago pa makabawi sa pagkabigla si Calix, nakita niya yumuko ang lalaki at hinalikan sa pisngi ang kanyang ina. Parang biglang tumigil ang mundo niya. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. May malamig na sensasyon ang gumapang mula sa batok pababa sa kanyang gulugod. Anong ibig sabihin ito? Nanatili siya sa kinaroroonan. Nakatanaw mula sa malayo, halos hindi siya makahinga. Hinawakan pa ng lalaki ang kamay ng kanyang ina. Isa lang ang malinaw. May bagay na hindi niya alam tungkol sa kanyang ina at iyon ang nagdagdag sa bigat na kanyang pasan-pasan sa gitna ng lahat ng kaguluhang dumudurog na sa kanya. All his life, lumaki siyang iniisip na masama ang kanyang ama. Ang daddy rin niya ang kanyang sinisi sa sitwasyon na kahit physically present ng kanyang ina, emotionally absent to sa kanila ni Cassie. Nanatiling nakatanaw siya mula sa kabilang kalsada. Naramdaman niya matinding pagtutuligsa sa dibdib ngunit nanaig ang pag-aalinlangan. Di ngayon ang tamang oras para kumprontahin ang kanyang ina. Marami na siyang pasan, ang iskandalo ng kumpanya, ang mga kaso at si Lara o takot siya sa posibleng matuklasan. Mabilis nang kinuha ang kanyang cellphone, tinaas yon at kinuna ng litrato ang kanyang ina at ang lalaking kaharap nito. Isang ebidensya na pwede niyang pag-isipan at balikan kapag handa na siyang harapin ang katotohanan. Binulasan niya ang telepono at muling huminga ng malalim. Nilagpasan niya ang restaurant. Alam niyang posibleng nasa kondo sa Santiago ngunit wala na siyang pakialam. Ang tanging hangad niya ay masilayan lang ang mag-ina, si Lara at si Katie. Kahit sandali lang baka gumaan ang bigat ng lahat ng dalahin niya. Pagdating niya sa condo unit, ilang ulit siyang kumatok at sa ikalawa bumukas ang pinto. Si Lara mismong nagbukas. Bago pa to makapagsalita, agad siyang sinaklot na matinding bugso ng damdamin. Parang isang sundalong nakahanap ng kanlungan sa gitna ng giyera. Bigla na lang niya itong niyakap ng mahigpit. Nanlaki ang mga mata ni Lara, halos mawala ng imik. Calix, mahina nitong sambit. Sana'y ramdam nito ang tibok ng puso niya. Di agad siya nakapagsalita, pumikit lamang siya, hinayaan ang sariling sandaling lumubog sa katahimikan ng yakap na yon. Ang mga kamay niya tila ayaw nang bumitaw, para bang doon lang siya nakakatagpo ng kapayapaan. Para siyang nakahigop ng lakas. Bahagyang kumala si Lara sa yakap niya, kita ang pagkabigla at pag-aalala sa mga mata nito. Pumasok ka muna sa loob, marahan itong anyaya. At sa tinig nito ay may kakaibang lambing at pag-aalala. Tahimik siyang sumunod, mabigat ang mga hakbang, halatang magulong isip at damdamin. Sa loob ng unit naroon si Katie, nakaupo sa maliit na mesa habang nakakalat ang crayons at papel. Pagkakita sa kanya agad tong napatingala at ngumiti. Hello po! Masiglang bati ng bata. Anak, mag-bless ka. Agad sumunod si Katie. Ano pong tawag ko sa kanya? Daddy rin kagaya kay Daddy Santiago? Inosenteng tanong ni Katie. Mabilis ang iling ni Lara. Uncle, Uncle Calix? Para bang may kung anong kirot sa dibdib niya nang marinig iyon. Hindi daddy, kundi uncle. Ngunit pilit niyang tinago at kumante ng ngiti. Sabay lapit para haplusin ang buhok ng bata. Hello, Uncle Calix? Tila alam ni Lara na gutom na at pagod na siya kaya't dumiretso to sa kusina. Binuksan nito ang ref at nilabas ang ilang ulam na mabilis ininit at inayos. Pinakuluan nito ulit ang sinigang, nagisa ng gulay at naghain ng pritong manok na paborito ni Katie. Sandali lang, Calix, ipagluluto kita. Kailangan mo ng lakas? Sabi nito habang abala sa kalan. Tahimik lang siyang nakaupo sa sala, pinagmamasdan ng mag-ina. Ramdam niya ang init at simpleng ginhawa na matagal nang nawala sa kanya. Pakiramdam niya isa silang buong pamilya.
Nang maihain ang pagkain ay sabay-sabay silang naupo sa hapag. Wow, Mommy, ang daming food! Masiglang tili ni Katie. Napangiti si Lara at sinulyapan siya. Simple lang to pero sana magustuhan mo. Kumain ka ng madami. Sigurado masarap ang mga yan. Nagsimula silang kumain, wala nang salita. Puro tunog ng kubiratos at maliit na tawa ni Katie ang bumalot sa labesa. Ngunit sa katahimikan, may kakaibang ligaya siyang nararamdaman. Isang hapag na puno ng init ng pamilya. Iba talaga kapag kasamang kumain ng mga taong mahal mo. Sa bawat subo niya ng pagkain, ramdam niya ang pag-aalaga ni Lara. Pagkatapos ng hapunan, nag-aya si Larang lumapit sila sa terrace para makalanghap ng sariwang hangin. Malamig ang simoy ng gabi at maliwanag ang buwan. May malaking duyan sa gilid, sakto para sa isang tahimik na sandali. Siya ang kumarga kay Katie na walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang laruan at mga kaklase. Habang nakikinig siya na may paulit-ulit na tumatango, nakangiti at minsan humahagikik sa mga kwento ng bata. Hanggang sa unti-unti nang bumigat ang mga mata ni Katie at tuluyan nang nakatulog sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang humiga sa duyan, maingat na hinagod ang buhok ng bata habang umuugoy. Napansin niyang tahimik na pinagmamasdan sila ni Lara. Lihim niyang inisip na ganito palang itsura ng pamilya na matagal niyang pinangarap. Si Lara, Katie at siya. Sa wakas, gumaan din ang pakiramdam ko. Bulong niya, hindi tumitingin kay Lara. Napalingon ito. Anong sabi mo? Sabi ko, nakapahinga din ako. Yung tahimik lang, yung walang iniisip na problema. Mahina niyang sambit habang nananatiling nakatitig kay Katie. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ilang segundo ang katahimikan. Tila mabigat pero puno ng di maipaliwanag na damdamin. Hindi nila alam kung sinong unang bumitaw ng tingin. Mula sa terrace ay merong mahinang musika galing sa kapitbahay. Di nila pinapansin ngunit tila ba iyon ang nagsisilbing background music sa sandaling iyon. Si Calix bahagyang napangiti, tsaka tumingin kay Lara na nakatayo sa tabi ng duyan. Lara, tara, maupo ka sa duyan. Malaki to, kasya tayo. Mahina niyang tawag. May gusto siyang sabihin, ngunit agad ding umatras. Tumabi to sa kanila ni Katie. Ilang sandaling nakatingin sila sa gabing madilim na puno ng mga bituin. Lara, maraming salamat. Salamat saan? Nagtatakang tanong nito. Sa pagpapapasok mo ulit sa buhay mo, kahit sandali lang. Di agad nakasagot si Lara. Tumango lamang to at binaling ang tingin kay Katie na natutulog na parang anghel na karga pa rin ni Calix. Tahimik ang gabi. Tanging ihip ng hangin at mahinang musika mula sa kalayuan ang madidinig sa paligid. Si Lara nakaupo sa gilid, hawak ang baso ng mainit na tsaa. Gusto sana niyang sabihin kay Lara na magsama na lang sila, ngunit sa bawat pag-ikot ng mga salitang iyon sa utak niya may pumipigil. Ang takot, ang komplikasyon, ang bigat ng sitwasyon. Kaya sa halip ilabas ang totoong hiling ng puso, dahan-dahan niyang binitawan na ibang tanong. Mahina, halos parang takot marinig ang sagot. Lara, masaya ka ba? Kasama si Santiago. Napatigil si Lara. Nabitawan ang tingin sa tasa at bahagyang napakunot ang noo. Di nito inaasahan ang tanong. Bakit mo naman natanong? Malumanin itong sagot pero ramdaman ka ba sa tono? Napabuntong hininga siya. Tumitig siya sa buwan bago muling tumingin kay Lara. Dahil tuwing nakikita kita, parang may kulang sa ngiti mo. Alam kong di ko na dapat itanong pero gusto kong malaman. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila wala ng lahat ng problema. Wala ang mega-wide, wala ang aksidente, walang mga taong humaharang sa kanila. Tanging ang katotohanan ng damdamin nila ang naiwan. Hindi agad nakasagot si Lara. Huminga to ng malalim. Masaya ako. Sa piling ni Santiago, mahina nitong sambit, halos hindi niya nadinig. Para siyang tinamaan ng kidlat. Nanuyo ang lamunan niya. Gusto niyang kumilos, mayakap si Lara at sabihin ang nararamdaman. Ngunit pinigilan niya ang sarili at ang tanging nagawa ay ang mapait ng ngiti. Yun lang ang gusto kong marinig. Gusto kong masigurong masaya ka, sagot niya. Tahimik na muli ang paligid. Ganun pala ang tunay na pag-ibig. Ang kaligayahan na minamahal ang higit na mahalaga. Dahan-dahan binuhat ni Calix si Katie upang dalhin sa kwarto. Maingat siya at baka magising ito. Payapa ang bata, nakadikit pa ang maliit na kamay sa dibdib niya habang binababa niya to sa kama.
Maingat niyang inayos ang kumot bago tumayo. Nakatayo siya sa gilid ng kama na mapansin isang picture frame sa bedside table. Dinampot niya ito. Larawan yon ni Katie nung sanggol pa. Maputi, bilugan ng pisngi at nakangiti. Saglit siyang natigilan. Hindi niya maintindihan. Para siyang naiiyak. Lara, mahina ang boses niya, halos maputol. Pwede bang makitang ibang baby photos ni Katie? Nagulat si Lara sa tanong pero tumayo ito at kinuhang isang kahon mula sa aparador. Maingat itong nilabas ang isang album. Hindi basta photo album kundi diary na puno ng mga litrato, sonogram, mga sulat na para kay Katie at bawat milestones ng pagbuntis ni Lara. Sinikap kong i-record lahat para paglaki ni Katie, alam niya kung gaano ko siya kamahal, paliwanag ni Lara. Habang dahan-dahang binubuklat ang mga pahina. Tahimik na tumabi si Calix, nakatitig sa bawat larawan. Nakita niyang unang ultrasound, ang maliit na paa at kamay na parang kabote sa sinapupunan. Napanok si Calix. Lara, halos pabulong niyang sambit, nanginginig ang tinig. Habang nakikita ko to, nang hihinayang ako na pinakawalan pa kita noon. Nagpadala ako sa matinding galit. Hindi agad sumagot si Lara. Pinagmasdan ito ang album at saka tumingin sa kanya. Hindi na natin dapat balikan ang nakaraan. Pero lalo lang nabigatan ang dibdib niya. Huminga siya na malalim. Hawak pa rin ang album na para bang ayaw niyang bitiwan. Lara, tumitig siya sa mga mata nito, puno ng lungkot ngunit may kasamang desisyon. Siguro ito na lang ang pinakamabuti. Ayokong maging dahilan ng pagkalito ni Katie. Pipirmahan ko ang annulment para maging buo ang pamilya ninyo. Natigilan si Lara. Di agad nakapagsalita. Naramdaman itong totoo ang bigat ng boses niya. Kasabay ng pagsasabi niya parang may malalim na bagay na tumusok sa puso niya. Mabuti kong ganon. Para kay Katie handa akong gawin ang lahat. Salamat at naunawaan mo na. Sagot ni Lara sa mahinang tinig. Tahimik niyang sinara ang album at dahan-dahang ibinalik sa kahon. Halos di siya makatingin ng diretso kay Lara. Kita ang lungkot at bigat ng desisyon sa bawat galaw niya. Siguro, kailangan ko nang umalis. Mahina niyang wika, halos pabulong. Pero bago ko umalis, pwede ba akong humiling ng isang bagay? Natigilan si Lara. Ano yon? Huminga na malalim si Calix, saka lumapit. Isang mahigpit na yakap. Para kahit papano may babaunin akong lakas. Marahang tumango si Lara. Dahan-dahan tong lumapit at piniyagan siyang balutin ng bisig nito. Mahigpit ang yakap niya, para bang ayaw nang kumawala? Amoy ni Lara ang pamilyar na halimuyak ng kulong nito. Ramdam ang mabilis sa tibok ng puso. Sa bawat segundo ng pagkakadikit nila, parang tumigil ang oras. Salamat, Lara. Bulong ni Calix sa kanyang tenga. Garalgal ang boses. Kahit sa huling pagkakataon naramdaman ko, may tahanan ako. Nang binitawan niya to, pakiramdam niya may bahagi ng puso niyang naiwan. Ngumiti siya, bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Tumalikod siya at marahang lumabas ng pintuan. Bago tuluyang sumara ang pinto, sandali siyang lumingon. Tila gustong tandaan ang huling sandali na magkasama sila. Hanggang dito na lamang ba sila? Nakauwi na siya sa mansyon. Nagbukas agad siya ng bote ng alak sa lamesa. Di niya mabilang kung ilang baso na nga ba ang kanyang nainom. Para sa isang buong pamilya para kay Katie, mahina niyang bulong sa sarili habang mariing nakatitig sa isang baso ng whiskey. Nangangatog ang kamay niya, pero hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng desisyon na kanina lang binitawan niya kay Lara. Nag-vibrate ang cellphone niya sa tabi ng bote, muling nag-ring. Pinilit niyang sagutin. Jeffrey, bakit? Garalgal ang boses niya. Calix, makinig kang mabuti. Mabilis at seryoso ang tono ni Jeffrey. May tumawag sa akin. Isa sa mga contacts natin sa loob ng ospital. May nagsumbong na may nagpalit daw sa resulta ng DNA testing niyo ni Katie. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong sinabi mo? Nauutal na tanong ni Calix, halos mahulog ang hawak niyang baso. Hindi pa malinaw ang lahat, pero malakas ang kutob ko. Hindi totoo ang resultang naibigay sa'yo. Makikita kami ng tao ko, tatawagan kita kaagad. Natahimik si Calix. Ang bigat na kanina lamang ay dinala niya, biglang nagbago. Naghalo ang pagkalito, pagkabigla, at muling umaasang damdamin. Kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi. Sasama ako sa'yo para personal na makausap ang tauhan natin. Magkita tayo kasama siya, ni Jeffrey. Sa madilim na basement parking ng isang lumang gusali.
Tahimik silang pumasok sa isang maliit na cafe na para bang sarado na ngunit may isang lalaki na nakaupo sa sulok, nakayuko at tila kabado. Siya yon, bulong ni Jeffrey. Contact natin sa ospital. Lumapit sila at agad na inabot ng lalaki ang isang maliit na flash drive. Ito ang kopya ng CCTV sa lab at reception. Hindi ko dapat ginagawa to pero mali yung nangyari kaya nakokonsensya ko. Binuksan agad ni Jeffrey ang laptop na dala at pinanood nila ang footage. Doon, malinaw nilang nakita ang isang nurse na may dalang envelope na lumapit sa tila lagay ng results. Palapag na inilapag nito sa mesang dala at kinuha naman na isa pang envelope habang kausap na isang staff na abala sa cellphone. Pagkatapos may lalaking nakakap at mask na dumating at may inabot na pera, tsaka siya makakita na padating at iniaabot sa kanya ang envelope na naipalit. Nagkatinginan sila ni Jeffrey. Nagtagis ang kanyang bagang. Mahalagang malaman natin kung sino nag-utos nito, madiing sabi niya. Nasa na yung nurse? May address ako. Pero baka naunahan na kayo magtago kasi hindi na siya pumasok simula kahapon, sagot ng lalaki. Di na sila nag-aksaya ng sandali. Agad nilang tinungong apartment ng nurse, ngunit pagdating nila bakante ng unit, halatang nilisan na to ng mabilisan. May ilang gamit na iniwan ngunit wala ng tao. Habang palabas sila may lumapit na matandang kapitbahay. Sinong hinahanap nyo? Si Toby, yung nurse po sa St. Joseph? Ay kakaalis lang. Nakita ko nagmamadaling naglalakad pabanda doon. Tinuro nitong isang madilim na eskinita. Napatingin si Calix sa direksyong yon. Agad na sumiklab ang determinasyon sa kanyang mga mata. Jeffrey, bilisan natin. Mabilis silang tumakbo, sinuyod ang makipot na kalsada. Sa dulo na silay nila ang anino ng taong tinutukoy. Isang lalaking naka-uniform ng pang-nurse na halos tumatakbo rin, halatang may tinatakbuhan. Hoy, huminto ka! Sigaw ni Jeffrey ngunit lalo pa itong bumilis. Nagkakandara pa silang humabol sa gitna ng madadilim na poste ng ilaw at mga nakaparadang tricycle. Sa dibdib niya muling bumangon ng matinding kaba at galit. Gusto niyang malaman ang katotohanan na maaaring magbago lahat kapag nahuli nila ito. Hingal na hingal sila matapos ang ilang minutong habulan. Sa wakas, nasukol nilang nurse sa isang madilim na kanto kung saan na-corner nila ito sa dead end. Wala ka ng tatakbuhan? Mariing sabi ni Jeffrey habang hawak ang balikat ng nurse at itinulak ito sa pader. Sabihin mo kung sino nag-utos sa'yo na palitan ng DNA result. Dagdag niya, halos pasigaw. Pinigil niyang sariling sakta ng lalaki, nanginginig ang mga kamay ng nurse, pawis na pawis at halatang takot na takot. Wala akong magagawa. May nag-utos lang sa akin kung magsasalita ako, lagot ako. Papatayin ako. Mas lalo kang delikado kung di ka magsasalita ngayon. Singit niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Sinong nagbayad sa'yo? Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng proteksyon? Napatingin ang nurse sa kanya, tila nag-aalangan ngunit unti-unti bumuka ang bibig nito. Ang nag-utos sa akin ay si... Biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Tumila po ng dugo sa pader. Nanlaki ang mata niya habang bumagsak ang nurse sa kanyang harapan. May tama to sa mismong ulo. Agad niya itong pinulsuhan. Patay na. Diyos ko! Bulalas na Jeffrey habang napaatras. Agad na lang sinuri ang paligid ngunit ang tayong naabutan nila ay ang kaunting usok mula sa baril at isang aninong mabilis na tumakas sa kabilang eskinita. Napatigil siya, nanginginig ang kamao at halos mabasag ang ngipin sa pagkakakagat. Pinikit niya ang mga mata, galit at sakit ang nangibabaw. Isa lang ang ibig sabihin, may mas malaking tao sa likod nito at ayaw nilang mabunyag. Mukhang simula ito ng mas madilim na laban. Tumawag sila ng pulis upang i-report ang nangyari. Kinabukasan, maagang gumising si Lara upang ihatid si Katie sa art class dahil may job interview si Maya. Pumayag siyang sumabay sa kotse ni Santiago dahil maulan. Tahimik ang biyahe, tanging boses ni Katie lang ang maririnig habang masayang nagkukwento ng tungkol sa pinapanood sa TV. Napayuko siya upang ayusin ang strap ng bag ni Katie at doon niya napansin ang isang cellphone na nakalapag sa sahig ng sasakyan malapit sa paanan niya. Santi, nahulog atang... Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang biglang nag-vibrate ang cellphone. Sabay noon inugot ni Santiago ang ibang cellphone mula sa bulsa at sinagot ang tawag. Hello, malamig na bati ni Santiago. Saglit tinakip ang isang kamay sa bibig na para bang ayaw iparinig ang kausap. Kung may sasabihin ka, bilisan mo, I'm busy. Napakong paningin ni Lara sa cellphone na nasa sahig.
Kumisdot ang screen, umilaw, at malinaw niyang nabasang notification mula sa messenger. Pangalan ni Tamara ang nakadisplay. Hindi siya maaaring magkamali dahil pati profile picture mukha ni Tamara ha. Para bang biglang huminto ang oras, nanlamig ang kanyang mga kamay, hindi siya makahinga. Bakit tumatawag si Tamara dito? At bakit may dalawang cellphone si Santiago? Maingat niyang tinago ang reaksyon. Ayaw niyang magduda si Santiago ngunit sa loob-loob niya, nagsimulang gumuhit ang piraso ng katotohanan. Mukhang magkasabwat ang dalawa. Hindi kaya si Santiago ang nasa likod ng kaguluhan sa kumpanya ni Calix? Napakapit si Lara kay Katie na parang instinct na protektahan ang anak mula sa isang panganib na hindi pa niya lubusang naunawaan. Kailangan niyang mag-imbestiga. At dyan nagtatapos ang ating punong-puno ng tensyon na episode ngayong araw, mga ka-summer. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ang akala nating kakampi na si Santiago, unti-unti na palang nagpapakita ng kanyang totoong kulay. Ang notification na nakita ni Lara mula kay Tamara ang nagpapatunay na hindi lang basta magkakilala ang dalawa, sila ay may malalim na sabwatan. Ngayon, ang tanong na bumabagabag sa ating lahat, ano ang partisipasyon ni Santiago sa pagkasira ng buhay ni Calix? Siya bang utak sa likod ng pagpapalit ng DNA test at ng aksidente sa Megawide? Mga besh, ang galing talaga ng tadhana. Sa oras na gusto ng sumungko ni Calix at pagpaanal, saka naman lalabas ang katotohanan na matagal na nilang hinahanap. Pero sa gitna ng banta ng baril at kamatayan, magiging ligtas pa kaya si Lara at Katie? Abangan natin sa susunod na part. Ano ang magiging hakbang ni Lara ngayong alam na niyang nasa panganib siya sa piling ng taong pinagkakatiwalaan niya? At malalaman kaya ni Calix na ang kanyang ina ay may kaugnayan din sa mga pangyayaring ito? I-comment nyo na kung ano sa tingin nyo ang plano ni na Santiago at Tamara. Susubukan ba nilang iligpit si Lara ngayong may hinala na ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dahil sa susunod na part mas lalong magiging delikadong sitwasyon para sa ating mga bida. Ako po ang inyong narrator, si Miss Sandra. Hanggang sa muli.